Alam nyo, di ba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP. Nakita mo kung anong lumabas sa GAA. Presidente ka! May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. Hindi ko alam paano nakakatulog. Ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan
sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Hindi alam ng mga tao, kaya ko alam lahat ito. Hindi naman yan nagsimula nito lang eh. March pa lang yan. Of 2024? No, of 2025. 25, okay. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President. Name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Nawawala yung, wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Wow. Di ba tas nilalagay nila doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. Oo. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, 'di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung ano. Oo, yung So, mahiya naman kayo yun. kasi wala siya- kayo yun. Kami yun. So paano namin imbestigahan sarili namin? Namamanggal yung budget.
iba yung NEP paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakaigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit na mamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No? Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami.